Looking for the best deals? Head to Robinson's Department Store, your one-stop shop for daily essentials and unbeatable savings. Don't miss out. Shop now. Hello, good morning at kasama ko ngayon, of course, one of the volleyball athletes and still active in the volleyball scene, si Miss Eliza Eroa. Hi! So, gusto kong malaman, paano ka ba nagsimula sa pag-volleyball? Kwentuhan mo naman ako. Nung bata pa ako, parang grade 2. Si mama po kasi talaga yung mahilig mag-volleyball sa amin, sa pamilya namin. So, parang may liga-liga sa barangay namin. Si mama, sa sobrang hilig niya nga mag-volleyball, nagbuo siya ng team. Tapos, yung sa amin, yung team namin, puro kami mga bulinggit talaga na halos lulusot kami sa ilalim ng net pag naglaro kami. Pag kami naglalaro, punong-puno yung court kasi nga mga bulinggit kami, tapos naglalaro kami ng volleyball. Minsan nga, pag parang yung umpisa namin, yung service namin na underhand, hindi pa abot sa net. So parang tumagal yung liga, napapasok na namin yung service. So parang yung doon, na-enjoy ko. So parang after nun, tinuloy-tuloy ko na. Grade 4, naglaro na ako sa school. Natalo yung school namin. Pero yung school, yung nag-champion na school, hinugot naman ako. For NCR palaro. So parang first time lahat, first time bata, ganyan. Parang ang baon ko lang nun, parang usual na binabaon ng bata pag field trip, hotdog, tapos rice, yan lang. Pero hindi ko alam na maghapon pala yung laro, parang balikan lang yung uwi. Tapos, ayun, hanggang sa nag-grade 6, consistent naman yun na napapasama ko sa NCR palaro. Tapos, pagdating nung high school, first year, so, kumbaga, yung volleyball lang yung talagang inano ko. Pinurso mo. Kung pangit man yung word, parang binisyo ko yung volleyball, gano'n. Tapos, ang gagawin ko niyan, tatakas ako. May laro sa kalye-kalye, tatakas ako sa lola ko, tapos gabi na ako uwi. Lulubos-lubusin ko yung maghapon ko, makapaglaro lang ng volleyball. Anong nagustuhan mo sa sport? Bakit ganun na lang ang pagtakas mo? Masaya siya. Parang, masaya siya pag gusto mo yung ginagawa mo. Tsaka parang, everyday na naglalaro ka sa kalye, marami kang natututunan sa kakampi mo, tsaka sa mga nakakalaban. Tapos parang meron nun, 1 week kong allowance, parang 50 pesos lang yung allowance ko nun 1 week. So parang 10 pesos per day, ganun. Yung 50 pesos ko, pinampusta ko siya. Tapos natalo kami, tapos hindi, bawi tayo. Tapos hindi, nagtay na, medyo okay na. Tapos lumaban pa tayo isa para panalo tayo 50 pesos. So parang nanalo kami nung pangatlong game. So may another 50 pesos ako. So hindi ko parang naging sugal sa pagpupusta. Uy, in-experience ko din yan. Pero syempre may engganyo kayo just because naglalaro ka sa labas. Iba kasi yung organized na volleyball sa ligang labas. Talagang doon susubukin yung lakas mo. At saka basta iba yung approach pagdating sa laro sa ligang labas. Yes. So fast forward tayo sa high school. Saan ka na napunta? Inalis ko na yung volleyball nun eh. Parang 4th year. Parang last na NCR palaro ko nun. Parang sinabi sa akin ng coach na galingan mo, maraming kukuha sa yung university, libre pag-aaral doon. So parang ako po, parang may ganun ba? Parang hindi ko po talaga alam kasi ano nga po kali-kali lang kami, tapos school namin doon lang sa Malabon. Tapos parang kasi po nag-aalangan ako na kung tutuloy pa ako mag-volleyball kasi gusto ko talaga mag-nursing. Okay. Yun talaga gusto ko. Tapos, ayun, biglang may nag-offer na magandang school. Tapos, yung lumapit sa akin, sabi niya, si Coach Roger daw yung coach doon. So, parang sabi ko, sa Ateneo yun, paano siya mapupunta ng San Sebastian? Nasa Ateneo siya. So, parang ako, talaga pong parang wala nga po talagang alam sa volleyball pa nun. Kasi nga po, hindi pa ganun ka-boom, di ba? Yung volleyball. Kunin mo na yung papers mo, mag-exam ka na, entrance exam. Bibigyan kita ng full scholarship. Ayun, so parang masaya po kasi parang
ganun-ganun lang po yung, hindi naman po sa ganun-ganun lang, parang nagsumikap din man po ako dun sa nangyaring Pero yun. hindi mo ini-expect na it's going to be that easy for you going to college, is Yes. it? Okay, okay. Parang ganun lang pala para malibre sa pag-aaral. Siyempre malaking tipid po yun, si mama naman. nasa abroad. So yun, doon na po nag-umpisa lahat. In your case, yun na yung naging position mo since you played nung high school ka. How difficult was it for you or how easy para sa'yo na akuin yung role? Nung 4th year high school, doon lang po talaga ako nag-start maglibero. Parang hindi pa po ako familiar kung kailan ako papasok, kung kailan ako lalabas, kung sino po papalitan ko. Parang mahirap pa po siya aralin. Yung si Coach Roger tsaka si Coach Clint, sila po yung nag-guide sa akin kung paano magiging trabaho ng libero. Parang hindi ka dapat magkamali or dapat perfect ka. Sa Well, depensa. most of the time, yes, I agree. How did you try to embrace yung role mo as a libero of the team? Parang ang inano ko sa sarili ko, kahit libero ako, kakatakutan niyo ako. Ganun, parang pagsusumikapan ko na gusto ko, kinatatakutan din ako. Kasi ako, may kinatatakutan ako sa ibang teams. Sa'yo, ano yung pinaka na-enjoy mo nung libero ka? Pinaka-na-enjoy ko pag nakukuha ko yung pinakamalakas na palo ng kalaban, tapos mapapatay din ng teammate ko. Oh, syempre. Ayun yung pinakamasaya. Pagdating kasi sa volleyball, mahirap yung word na consistency. Tsaka lalo na nasa sports tayo. So parang wala yung word na consistency. Pero nakapaloob na sa consistency yung kung gaano ka kasipag, ka-determinado na para mapatunayan mo yung position mo na para doon ka talaga. College, ano yung naging status or ranking ng team mo before you graduate? San Sebastian, lagi pong nasa finals. Okay. Lagi kami nasa finals sa buong paglalaro ko ng NCAA. Wala akong nalasap na championship sa indoor. Okay. Pero sa outdoor or beach volley, kami ni Ate Gretch, Soltones? Yes. Okay. Nakatatlo kami. Kasama ko siya. When you graduated, did you expect na makakarating ka ng pro? Hindi, kasi yung dating liga, yung Shakey's pa. So parang ang akala ko lang sa kanya, commercial league lang siya. So parang extra exposure, extra na liga bukod dun sa college. Parang second year college ko, sinali na ako ni Coach Roger dun sa commercial league. So parang second year pa lang, parang binigyan ako ni Coach Roger ng chance na kumita ng sariling pera. Okay. So parang ayun yung una kong commercial league na may sarili akong pera. Yung parang nagtatrabaho ako pero nag-aaral pa rin ako. When was your first pro league? Anong year to? And anong team? 2021, PLDT pa rin po. Okay. Biggest mistake ko sa buhay ko na pinabayaan ko yung katawan ko noon sa PLDT or yung PLDT times namin na yun after pandemic. Kasi after nun, tsaka kami napunta sa Bali Pure. Okay. Sir Bill. Kilala Sir Bill. Yun, sa Bali Pure. Parang doon, parang ayun na yung pinakalas kong na parang nararamdaman ko na ayaw na sa akin ng volleyball. Kasi hindi ako pumapayat. Lumalaki lang na lumalaki yung muscles ko. So parang yun na. Parang, okay, wala na. After nung Bali Pure namin, wala nang kumontak, wala nang kumuha. Was it MPBA na? The next? 2024. Okay. Sa Marikina kasi kami nakatira na ngayon. So parang nagpa-try out yung LGU. Pumunta ako, ang dami nag-try out. Medyo na, kasi syempre, BPO, papayat ka, yung eyebags mo, bongga. Tapos, try out ako. Kasi ako, inactive na ako noon Simula noon, nag-BPO ako. So, parang yung mga nakikita ko nag-try out, parang okay pa sila, maayos pa yung skills nila. Kasi, familiar ka sa mga itsura ng mga nag-volleyball talaga. So, parang ako, tinanggap ko na okay, at least nakapagpapawis ako kung hindi ako makuha. Kasi, may mga naririnig-rinig kami, for formality na lang daw yung tryout na yun, meron na daw players. So, parang ako, okay, at least nakapagpapawis na. Nung sinabi na niya na kuha na ako, ang pinakasinabi na lang niya na kailan ka pwede pumirma ng contract. Okay. Ayun. Tapos, doon na nagsimula. So, parang sa isip-isip ko, pwede pa pala. Yung parang may kukuha pa pala.
napahinga ka. So, how did you get back on track? Tulong din nung MPVA kung bakit ako nakabalik din sa paglalaro. Kasi, grabe din naman yung liga din nila. Kasi meron na din sila sa Facebook Live. So, parang, hindi ko rin naman in-expect na may PVL team na kukuha sa akin nun. Kasi, ang bala ko lang talaga nun, na pagsabayin lang yung BPO, tsaka yung MPVA. Kasi, bala ko na rin talaga mag-asawa. Bala ko na rin talaga nun, parang extra ko na lang yun, yung volleyball. Pagbalik mo sa MPVA, it's totally different ball game. Pagdating lalo na sa live streaming, Facebook, may YouTube na. I mean, how did it change you? Like, meron ba siyang pressure sa'yo? Nung PLDT times tsaka volley player na panahon namin, hindi pa nga ganon kaano sa mga Internet, sa social media, yes. Hindi pa siya ganon kaano sa social media. So parang nung pagbalik ko sa PVL, pagdating ko sa galleries, parang bago lahat sa akin. Kasi grabe na yung exposure, tapos may, hindi ko alam kung ano tawag doon, multimedia manager. Okay. Sila yung mga nag-video sa training namin. Gumagawa ng reels, mga short clips, okay. So parang ako, may ganito na sa PVL. So parang kailangan na to. May celebrity factor, gano'n. Okay. Parang dagdag exposure din yung parang mga reels na video nila. Bukod doon sa paglalaro mo. So parang ako, ano to? So parang kailangan perfect. Okay. Now, pagbalik mo, nagulat ka, ano yung, how did you take it? Like, parating may kumukuha sa'yo, daming matang nakatingin sa'yo, may effect ba yun sa performance? Siguro, nung simula pagbalik ko, tas yung mga nababasa kong mga sa social media na buti, may kumuhang team na sa kanya, nakabalik siya, ganyan. So, parang doon pa lang, sa mga taong naniwala sa akin doon, sa pagbalik kong yun, parang tinik ko siya as strength ko. Okay. So parang ginamit ko yun para galingan ko palalo. Kasi, may nakakaalala pa pala sa akin. Ngayong, ang tagal ko nawala sa ilaw ng volleyball. Ano yung pinakamalalang comment na nabasa mo? Umalis ka na dyan sa team mo. Patalo ka. Men's? Yeah, so parang yung nitong last naming season, yung nakapasok kami ng quarters. So parang, ayan yung binabash namin. How different yung collegiate volleyball sa pro? Kasi na-experience mo to pareho eh. Parang, kailangan mo muna talaga mag-aral bago ka makalaro. So, parang may units ka na kailangan ipasa para makalaro ka. Tsaka doon kasi scholarship yung pinaglalabanan eh. So, parang pag gumawa ka ng kapalpakan during those days nung college ka, parang pag sinabi ng coach mo, umalis ka na. Hanap ka na ng ibang school. Hindi mo alam kung may tatanggap pa sa'yo. So, parang dito sa pro, ibang level na siya. Kasi parang na siya parang trabaho mo na. So parang dito, talagang papahalagahan mo pag nandun ka sa iisang team. Isipin ko na mas lamang ako sa experience. Okay. Natutuwa ako kasi minahal ko yung volleyball eh. So parang dahil sa volleyball, wala ko ngayon sa kinatatayuan ko sa buhay. At malaking tulong talaga yung volleyball sa buhay ko kasi napag-aral niya ako na libre. Tapos ngayon may extra income na or hindi man extra. Ayun na yung pinaka-trabaho mo. Yung kahit 2 hours ka lang nagte-training, nakukuha mo yung training allowance ng buo, na hindi nakukuha ng iba or nasa ibang field na makukuha nila 8 hours nilang pagtatrabahuan. So parang dito sa volleyball, madali mo siyang pinagtatrabahuan. Okay. Bukod sa gusto mo na yung ginagawa mo, mahal mo pa yung ginagawa mo. Masaya ka pa. Yes. Paano nakatulong yung paglalaro mo sa pro sa buhay mo? Nakatulong talaga siya kasi nag-for good na si mama. Nag-for good na si mama. Yes. So parang ang nangyari, ako naman yung magi-give back kay mama. Lahat ng hirap niya doon sa abroad. Okay. Ilang years ba si mama? Tagal. Grade 3. Grade 4 yun. May mga kapatid ka ba? Yes, 2. Ate ko at saka bunso namin. Okay. 3 girls. Paano or gaano kahirap na wala yung mama mo the whole time na lumalaki ka at hindi nakikita yung mga achievements mo at nararating mo sa career mo? Umpisa ko muna sa elementary noon. Nag-NCR. Mga teammates ko kasama yung nanay. So parang ako yung batang palaboy na kung sino-sino lang yung nanay ko sa kanila. Okay. Tapos, nung college, umuwi si mama.
UST kalaban namin, Shakey's Village. Umuwi si mama. So, first time niya manonood ng game ko, wala akong laro. Umiyak ako. Parang akong na-disappoint. Na first time nga lang manood ni mama, tas ganun pa nilaro ko. So, parang nun, connected din yun sa MPVA. Kasi nung MPVA days ko, umuwi na nun si mama. So, parang yun, manonood daw siya. Nood daw siya. Una ko, ma, wag na. MPVA to, mahalaga to. Huwag ka na manood, baka mawalan ako laro. Hindi, manonood ako. So, parang yung game namin yun, importante yung game. Imbes na sa laro ako matakot, sa kanya ako natakot kasi manonood siya. Takot ako, baka wala akong laro. Importanteng game yung lalaruin namin. Okay. Ano yung naging parang turning point mo na tinabi mo sa mama mo na huwag ka na mag-abroad, I can take care of you? So, parang si ate yung nag-decide, pauwi na natin. Okay. Kasi, hindi na maganda yung nangyayari sa kanya. Lagi siyang kaaway yung amo niya. Pauwi na natin. Sabi ko, okay, sige. So, parang si ate yung nagsabi kay mama na umuwi na siya. Sabi ni mama, paano kayo? Tapos sabi ni ate, kaya na namin yan. Ayun, dun na. You've been so much growing up na wala yung mommy mo, pero naglaro ka from high school to college until the pros. And masasabi ko na isa kang matibay na player. So, paano mo tinake in, paano mo tinuruan yung sarili mo na yung mindset mo every time na dapat solid ako palagi? Teka lang, naiiyak na ako. Yung tissue, please. Totoo yun. Hirap naman nun. Thank you. Hindi ko tuloy alam na paano ko explain. Sige lang, take your time. Siguro, It's okay. Niraise kami ni mama nang siya lang mag-isa. So, parang doon, walang kahit sino man yung pwedeng mang-argabyado sa amin magkakapatid. Kasi, yung mama nga namin mag-isa, nabuhay niya kami. So, parang doon ako kumuha ng lakas ng loob na yung mama ko mag-isa lang, kinaya niya lahat. Ano pa ako? Ano pa ako na anak niya, na meron akong ate, meron akong kapatid. So, parang yun, doon ko tinik na kahit gano'ng kalit yung mama ko, kinaya niya lahat. Yun. Parang ang hirap na sa lahat ng achievements mo sa buhay mo. Like, may game ka, panalo ka, talo ka, uuwi ka. At pagdating mo sa bahay, wala siya. So, ano yung ginagawa mo? Kanino mo sinishare yung joy, yung disappointment mo at that time? Wala. Sinasarili ko lang siya. Pero, nung college yun, nag-umpisa na pag may award, sinasan ko lang sa kanya yung trophy, yung medal, ganun lang. Sa mga awards na nakuha mo, how grateful are you? Did you expect na naglaro ka lang sa kalye, pagdating mo ng college at pro, makakatanggap ka ng ganitong recognition? Hindi ko rin ni-expect kasi sobrang laki nga ng volleyball. Sobrang laki ng community ng volleyball. So parang hindi mo talaga expect. Ibay mo, what's like the most, fulfilling na championship, medal, or recognition na na-receive mo? Ever? Siguro, etong latest na award ko sa PVL, yung reinforce, best libero. Sa buong paglalaro ko ng commercial league, nito lang ako nagkaroon ng award. Okay. Dito pa sa PVL na talagang grabe yung social media. Pagbalik ko sa pro, pagbalik ko sa PVL, parang may pa pala. May chance nga, may malaking chance para mapatunayan mo yung sarili mo na in ka pa sa volleyball. Siguro yung headset. Okay. Hindi man siya connected sa volleyball. Yung headset na pang call center. Yun nga. So, malaking bagay siya sa akin eh. Malaking bagay siya. Yung parang, siya yung nagbigay sa akin ng libangan
At doon ko nakuha yung realization ko sa buhay. Bago, parang, after ko doon sa commercial league, nung nag-BPO ako, doon ako maraming realization sa buhay na kailangan ko magtrabaho ng 8 hours para lang makuha yung ganitong sahod. Yung trophy ko ng PVL, or yung award ko na nag-best libero ako. So parang, ayun yung parang pinaka-token ko sa pagbalik ko ng PVL. Parang ayong trophy na yun ay yung nagsisimbolo na chance or last chance ko na. Yung pag hawak mo na yung pagkakataon, huwag mo nang hahayaang mawala sa kamay mo. Waterproofing o sealant ba ang hanap mo? Sa German technology ng Sista, protektado ka hanggang 10 taon. Yan ang tapal na tatagal.